Magandang gabi po. Sinalaula na naman ang katarungan. At ang nagsalaula, yung Injustice Committee na kung tawagin ko ay Kangaroo Committee. Inabsulto nila si BBM sa napakaraming akusasyon. Pagnanakaw sa pundo ng bayan, yung pag-kidnap o illegal arrest kay Digong Duterte, papayag na mapunduhan ang lahat ng mga proyekto na hindi pinunduhan sa regular budget. Ang daming akusasyon. May mga ebidensya. Mas pinili ng mga congressman na members ng committee na mula sa simula pa lang ay ayaw na nila na tirahin si Bongbong kasi kumikita sila ron. Pati yung akusasyon na adik si Bongbong ay binasura nila. Ang tanong, tama ba? Ang sagot ko po ay mali. Maling-mali. Una, kung bakit naging mali yung Kangaroo Committee na ito. Nakalagay po kasi sa pantayan ng rules of procedure ng House of Representatives na dalawang hakbang ang gagawin muna at kung makapasa sa dalawang hakbang ang sinampa na reklamong impeachment ay isasalang na ngayon sa tinatawag na evidentiary hearing. Kung may ebidensya ba, i-hear kagad. Anong nangyari dito? Binalahura ng committee, ng Kangaroo Committee ni Jerbel Luistro. So, yan po ang nangyari. Paano nangyari ito? Una, sabi ko nga, dalawang proseso, dalawang hakbang. Yung unang hakbang, alamin kung mayroong sufisyente ba sa tinatawag na porma. Sapat ba sa porma? Para maging sapat sa porma, kailangan mayroong nakalakip sa ilalim ng reklamo na tinatawag na verification, na kung saan nanunumpa ang nagreklamo na nabasa niya at naunawaan ng lubos ang kanyang reklamo at ang laman ng mga sinulat doon, mga aligasyon sa kanyang reklamo ay personal niyang alam at ang iba ay nakabase sa authentic records. So, nakapasa ang reklamo na sinampa ni Attorney Andre De Jesus na inendorso ni Congressman Nisay. Nakapasa din sa unang testing ang reklamong impeachment na sinampa ng 36 na mga grupo na makabayan. Grupo nila ni Ted, grupo nila ni Nery Colmenares, grupo nila ni Renato Reyes, saka ni Lisa Masa. Marami sila dyan. Nakapasa kasi, yun nga, may sinumpa nila, notaryado, at sinabi nila doon na tahasang naunawaan at nabasa nila ang kanilang reklamong impeachment at ang laman ng mga ito ay totoo mula sa kanilang personal na alam at hago sa authentic na records. Nakapasa silang dalawa. Ito na ngayon, pangalawa. Yung pangalawang testing. Yung tinatawag na sufficiency.
sufficiency in form. At ang batas sa sufficiency in form ay nakasulat po dito sa Rules of Procedure o panuntunan ng House of Representatives. Sandali lang ha. Sandali lang. Wala nag-live ako. So, ang nakalagay dito, basahin natin po yung House Rules. Nakalagay rito na sa pagdetermina kung sapat ba ang sustansya ng reklamo o hindi, ay babasahin lamang ang reklamo at tingnan ang kwento kung ano ang pagkakwento para mabuo ang mga kwento para magiging basihan na sasabihin natin may betrayal of public trust, mayroong culpable violation of the Constitution. Kasi yun na naman ang dalawang hinahabol nila. Wala. At saka bribery. Saka corruption. So, at saka yung betrayal of public trust, yung pagiging addict, yan ang mga akusasyon sa kanya. So, ito po yung pamantayan kung paano ang sinasabi ng rules nila na ginawa ng buong plenaryo ng House of Representatives, nang ibig sabihin, pag plenaryo ang gumawa, ay hindi ito maaaring palitan ng komitiba lang, ng committee lang ni Jinky. Basahin natin ang Section 5. Pero para malaman nyo na iyan ay Rules of Impeachment, ito pa, pakita ko lang title niya. Rules of Proceedings in Impeachment Proceedings. Rule of Procedure. So, Section 1, Section 2, Section 3, hanggang sa Section 5. Dito na tayo. Paano i-determina ang sufficient in form? Nakasaad dito. It shall then determine if the complaint is sufficient in form and in substance, and the requirement of substance is met, ay nakakamit ang sustansya, if there is a recital of facts constituting the offense charge and determinative of the jurisdiction committee. Hindi pa po naghahanap ng ebidensya. Ang titingnan lang kung sapat ba ang pagkwento. Na kung sakasakaling totoo ang kwento, mai-impeach ba si BBM? Yun lang dapat ang tanong. Anong ginawa nila? Nagalit nga rin si De Lima. So, ito yung kay De Lima. Papakinig ko sa inyo si De Lima. At isa lang si De Lima sa marami na kumontra. Bagkos, ang problema lang, iilan lang sila. Kasama na si Erice. Hindi pa nga nagsalita na maayos doon si Chelyuklo. Akala ko magaling na abogado, hindi man lang nagsasalita. So, ito ngayon. Pakinggan natin si Leila De Lima. Ang punto ni Leila De Lima o argumento niya, hindi pa natin hinahanap dito kung may ebidensya o wala. Ang hinahanap lamang natin dito kung pagkakwento ba ay kung totoo ang kwento, sapat ba yan para ma-impeach si BBM? Yun lamang ang tanong. So pakinggan natin si De Lima. Pero hindi nila sinunod. Binasi nila sa kanilang pagiging bias kasi lahat sila po maka-BBM. Yan ang pruweba, yan ang problema sa political na diskarte. Alam mo, karapatan nila bumoto. Karapatan nila bumoto ng mga congressmen kung aprobahan nila sa sustansya o hindi. Pero iniutos din na ang pagboboto nila dapat nakabase
talaga ang nakita nila. Hindi kayong killing na sila kay BBM kasi kakampi nila. Ladies and gentlemen, klarong-klaro po ang lahat ng impeachment kasama yung kay Attorney Andre De Jesus. Pati yung ginawa ng makabayan na reklamo. Kung totoo lamang ang mga nakasulat doon, ay sapat na para matanggal sa impeachment si BBM. Pero ang problema, imbis na ang batas nila mismo nagsasabi, tingnan lamang kung ang kwento ba ay naikwento ba ang pangangailangang elemento para makonvict si BBM. Yan lamang ang hinahanap, ang ginawa nila. Nag-motion pa. Ang problema, bakit si De Lima pag nagkasangkapan? Ang motion ni De Lima ay pagbuto-butuhan kung na dapat hindi na isama ang mga ebidensya sa mga akusasyon. Natalo siya. 21 votes against 24 votes. Kaya ang nangyari, ginawa ng mga baboy, ng mga congressman, ay lahat sinitan nila ang dalawang reklamo at hinanapan kaagad ng ebidensya. At ang pinakamatindi ron, umamin pa nga itong si Kit Flores tarantado na buaya. Traidor kasi ay ng bayan. Okay, si Tamoy, duly elected sila. Hindi natin binibilang dyan katotohanan kung binuto sila dayon sa pamimili ng boto. Pero ang puntos dyan, may obligasyon sila, kahit elected sila, may obligasyon sila maging patas, objective. Ngayon ang puntos po dito, Tamoy, nasa estado pa lang sila, nasa step 2 pa lang sila. Ang step 2 ay nagsasabi, nagtatanong lamang ayon sa rules of procedure ng House of Representatives kung tama ba pagkakwento. Ganun lang yan eh. Tama ba pagkakwento para makonvict si BBM? Yun lang ang tanong. At bakit sila nag-motion-motion? Kailangan ibase sa ebidensya. Well, dahil ganon, pumayag si Luistro, pumayag sila lahat na majority nakaboto. Ang nangyari po, naging kangaroo court. Kaya naging kangaroo court, kangaroo na impeachment committee ang nangyari. Ipakita ko ulit ang rules of procedure na inaprubahan po ito ng kabuuang House of Representatives. Inaprubahan nila ito tapos babaguhin lamang ng committee. Ang committee ay mas maliit kaysa House of Representatives. Kaya po, pasensya kayo, mali talagang ginawa nila. Kaya kung may pera ako, magsampa ako ng petition sa Supreme Court. I-call out ko sila, nag-abuso sila sa kanilang kapangyarihan. Dahil na sila ay halal na congressmen at kasapi sila sa committee, inabuso nila ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng hindi pagboto ng objective. Ang tanong simple lang, meron ba o wala? Kung makita mo, meron ka agad ang dapat boto mo. Kung nakita mo wala, wala ang boto mo. Ang problema dito, tinatanong lamang sila. Dapat nga hindi na pinagbubutuhan yan eh. Kasi objective naman yan, nakikita mo naman kung nakapagbanggit ba ng mga kwento na kung totoo, sakaling totoo, ay hanap ang evidence determine the content is sufficient in substance. Yan. The requirement of substance is met if there is a recital of facts constituting the offense. Yun lang. Kung ang pagka-recite, pagkakwento ng facts ay sapat na, sabihin natin totoo yan. Ina-assume lang na totoo. Sapat na ba yan? Sapat na yan. Para ipagpatuloy na mayroong
sustansya. Ang kasunod na hakbang na hearing nun ay yung evidensyary. Kaya yan po ang sinasabi ko na baboy ang ginagawa ng kangaroo. Kaya let me tell you, kung may pera lang ako, kung may pera, magsampa ako nito ng certiorari petition laban dito. If you want to help me, nasa inyo yan, ilagay ko lang Gcash ko dito. At kung ang importante dito, manaig ang katarungan. Grabe ang pagnanakaw ni BBM tapos gano'n lang mangyari. Ito, para makatulong sa petisyon sa Supreme Court sa pagbaliktad ng desisyon ng committee ni Luistro na binasura ang reklamong impeachment versus BBM. Bigyan nyo ako sa Gcash. At pwede rin sa aking BDO Savings account number 04580-368-536. Yan po, kung gusto nyo tutulong. Dismayado ako. Ulitin ko lang sa mga huling nakarating. Dahil naputol din ako, dahil mababa yung mahina internet ko, naputol ako kanina. Kaya uulitin ko lang na ang ginawa po ng Kangaroo Committee ni Jinky Luistro ay binasura nila ang ladies and gentlemen, anyway, patapos naman ako. Nasa inyo na lang. Hindi ko na pahabain ito kasi mahina talaga internet signal ko. So, yan lang po. Ibablog ko na lang ulit po ito. Maraming salamat po.